Tinaguriang Geisha District ng Kyoto at dinadayo ng mga turista dahil sa well-preserved historical structures, iconic ancient temples, at mga Zen gardens na talaga namang nakakatanggal ng stress. Ito ang Gion District. Good morning mga kachilchilas! Samahan nyo kami at lilibutin natin ang Gion District. At dito mag-uumpisa ang ating paglalakbay. Paano nga papuntahan ito? Mula sa Kyoto Station, pwede tayo sumakay ng bus, bumaba sa Kyumizumichi Bus Stop at maglakad ng 10 minuto papunta sa Ninenzaka Street. You got 2 minutes of my time. And I don't really break too easily, but I'm worth it, 'cause I'll slip into your dreams tonight. Oh. Dito na nag-uumpisa ang Ninenzaka Street. Kung ikaw ay naniniwala sa mga pamahiin, abay magdahan-dahan ka sa paglalakad dito. Bawal matisod at madapa kung gusto mo pang humaba ang buhay mo. At para lalong humaba ang buhay mo, i-like mo na ang video na to. Ito naman ang Starbucks Coffee, Kyoto Ninenzaka Yasaka Chaya Branch. Ang haba ng pangalan. Ito ang kauna-unahang Starbucks branch sa isang traditional Japanese house. Sa ngayon, puntahan muna natin ang isa sa pinakasikat na temple dito sa Kyoto. Ito ang Hokkanji Temple. Bago tayo magpa-picture dyan, hanap muna tayo ng kimono rental shop. Dapat nakakimono tayo dito para mas maganda ang picture natin. O diba? Ang ganda! Just watch me breaking. You're sweet. You're falling into me, touch me. I swear. Sunod nating pupuntahan ang Yasaka Koshindo Temple. Isa itong Buddhist temple na inalay sa isang Taoist warrior na nagngangalang Koshin-san. Sa templo na to, ang mga Taoist ay humihingi ng kahilingan kay Koshin-san. Hindi ako Taoist, pero humiling ako na sana makahanap na ako ng CR. Ihing-ihi na kasi ako kanina pa. Ay, salamat, nakapag-CR din. Ngayon, pwede na tayong umakyat papuntang Ryozen Kannon Temple. Bayad muna tayo ng entrance fee bago tayo pumasok. Ang Ryozen Kannon Temple ay isang war memorial para sa mga pumanaw ng Pacific War sa Eastern Kyoto. Ang estatwang nakikita natin dito ay 24 meters ang taas. Walang masyadong tao dito kasi may entrance fee. At dahil walang tao dito, syempre ano pa nga bang gagawin natin? E di, pa-picture ulit! Nakaka-relax talaga tingnan ang mga autumn leaves na sumasayaw kasabay ng ihip ng malamig na hangin. Pagtapos natin dito sa Ryozen Kannon, puntahan naman natin ang Kodaiji Temple na katabi lamang nito. Ang Kodaiji Temple ay itinayo noong 1606 at meron ditong dalawang magagandang garden. Meron din ditong maliit na bamboo grove kamukha ng Arashiyama Bamboo Forest, pero hindi na natin pinuntahan dahil sa oras. Dito naman tayo sa tinaguriang Sea of Cherry Blossoms ng Kyoto. Ito ang Maruyama Park.
nakakatuwa dito sa park na to kasi kahit saan ka lumingon ay talaga namang insta-worthy ang makikita mo. Mahigit 1,369 years nang nakatayo, ang Yasaka Shrine o kilala din bilang Gion Shrine ay isa sa pinakasikat na shrine dito sa Kyoto, lalo na sa buwan ng Hulyo. Last picture bago tayo bumalik ng Ninenzaka para magmerienda. Balikan na natin ang kimono rental shop para isauli ang nirent nating kimono. At bago tayo pumunta sa final destination natin, magmerienda na muna tayo dito sa Starbucks. Ang daming tao. Buti na lang may bakanting pwesto dito sa taas. Di na tayo nagtagal dito para makapagbigay din ng pwesto sa iba pang gustong kumain. Pagtapos natin maglakad ng kalahating kilometro at halos 10 minuto ay narating na rin natin ang isa sa pinakamalaki at pinakamatandang templo dito sa Kyoto. Ito ang Kiyomizu-dera Temple. Ba't parang ang liit? Yan ba iniisip nyo? Kasi naman, nasa entrance pa lang tayo, kaya mamaya na kayo mag-wow. Tinatayang nasa mahigit 130,000 square meters ang lawak ng lupain ng Kiyomizu-dera.
Sa loob nito makikita ang mahigit 30 Buddhist temples, cultural buildings at ang main hall na itinayo noong 778 AD. Ilang beses na itong tinupok ng apoy at nireconstruct noong 1633. Noong 1944, idineklara itong UNESCO World Heritage Site. Ayan, pwede na kayo mag-wow! Alam nyo ba na ang main hall dito at lahat ng traditional temples dito sa Japan ay hindi ginagamitan ng kahit isang bako? Mahilig tayo sa ramen, kaya naghanap tayo ng ramen resto at ito ang nakita natin. Okay. Iba talaga ang linamnam ng ramen dito sa Japan. Dito nagtatapos ang ating Gion trip. Maraming salamat po sa panonood.
Sana nag-enjoy kayo. Kung nagustuhan nyo ang ganitong klaseng mga video, pakipindot po ang like button at mag-subscribe na rin kayo at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga future uploads natin. At lagi nating tatandaan, ang mga bakasyon ay mas memorable kung tayo ay chill-chill lang. Parang pang-horror tong tinadaanan natin ah.